mga achievements, hindi pa naman po ganun. Kasi baka maubusan tayo ng topic sa mga susunod. So, diba, sa may parting Ilocos Norte yata ang mga senatorial slate ng administration. Pero yun ang mainit, yung sinasabi ni BBM, di ba? Ano sinasabi niya ngayon doon sa campaign? Sabi niya lahat daw ng mga senatoriable candidate ng administration wala daw bahid o dugo ng tukhang, 'di ba? Parang contrary yun, 'di ba? Pinagmamalaki niya yung tukhang before, 'di ba? Tapos wala namang paano mo paniniwalaan? Wala naman siyang sinabi during the tukhang period, 'di ba? Support pa nga siya. 'Di ba? At gagayahin daw niya yung style ng matandang Duterte pag siya yung naging pangulo, 'di ba? Hindi daw binabastos yung mga kababaihan ngayon, hindi katulad noon, di ba? Tapos yung West Philippine Sea binanggit na niya. Parang kabaliktaran, di ba? Kabaliktaran doon sa sinasabi niya. Di ba? Parang siya yata yung parang inu-crucify niya. Kumbaga sa Tagalog is hampas sa kabayo, latay sa kalabaw yung ginagawa niya. Ganun yung assessment ng ibang mga analyst ngayon, lalo na yung mga strategists ngayon. Parang hindi dapat yun ang sinabi ni BBM. Hindi dapat yun ang kanyang speech. Kaya nga nagtatanong, sino pa gumawa ng speech na yun ni BBM? Sino yung gumawa ng speech niya? Diba? Kabaliktaran hindi totoo yung sinasabi niya diba? Binubuli daw nung panahon ni Duterte yung kay Jack Pati, yung mga mangingisda natin sa Zambales. Di ba? Alam naman natin at kahit yung tanungin niyo yung mga taga Zambales kung kaninong time o panahon na binubuli sila diyan sa West Philippine Sea. Di ba? Ngayong panahon na to, before wala naman, di ba? Saka yung sabi binabastos daw mga kababaihan, ganun. Di ba mas maraming nare-rape ngayon ng mga adik, di ba? Tapos sinasabi pa niya na walang bahid ng dugo yung kanyang mga kandidato dun sa administration ng tukhang. Wala talaga kasi ang mga pumapatay ngayon yung mga drug addict, yung mga drug pusher. Di ba? Sinasabi nila na parang kinakailangan daw i-maintain itong administration na ito, yung ganitong pamamalakad. Which is hindi talaga sila makarelate doon sa sa madla, doon sa masa. Hindi sila makarelate. Ewan ko, hindi ko alam kung Ervil, hindi natin alam kung sino yung gumawa ng speech niya. Hindi natin alam kung sino gumawa ng speech niya. Kaya yun ang inaalam ngayon ng mga analyst. Sino man gumawa ng speech nito dahil kasi nag-backfire sa kanya lahat ng speech niya. Diba? So, yan. Medyo madami-dami na tayo. Kaya puntahan na natin yung ating isa sa mga kandidato ngayon sa PDP laban. Diba? Na alam naman natin na isa sa mga malakas na magiging katuwang ng ating mga kababayan sa pagbuo ng isang magandang pulisiya. Tandaan po natin bakit natin sila ibinoboto sa Kongreso or iihalal sa Kongreso sapagkat doon sa mga pulisiya na kanilang gagawin. Nung isang araw ang ating tinalakay si Bongo. Si Bongo matagal na sa kanyang pagsiserbisyo, ramdam natin kung ano yung mga batas na kanyang ipinasa at naging effective naman. Naramdaman natin, yun ang pinakamahalaga po yung maramdaman ng bawat Pilipino kung ano man yung kanilang mga gagawing batas dyan. Ang pagiging senador po, hindi katulad noong yung ipinapakita ng mga di umano yung mga elitista at mga intelektual daw di umano na kinakailangan magaling ka makipagdebate. Hindi mo kailangan yun. Ang magdapat dyan ay kung paano mo ididepensa yung batas na iyong isinusulong, being practical. At yun ang nagawa ni Senador Bongo. Diba? Ngayon na kagabi naman, ang tinalakay natin kagabi ay si Congressman Marcoleta. Ganon din, ang kanya namang priority yung pagbaba ng kuryente. Sapagkat dito po sa Southeast Asia, tayo ang may pinakamahal na kuryente. Alam niya kung sino ang talagang didikdikin dyan para mapababa yan.
Ang ginagawa kasi nung iba ay kung sino ang aatakihin ay popular at sabi nga magkakaroon sila ng media mileage katulad ng ginawa nila sa Quadcom na ang kanilang tinitira ay NGCP. For political purposes lang po yun. Dapat ang tinitira nila yung mga power producer at yung mga power distributor. Yan dapat, hindi yung NGCP. Diba? Kasi kahit sabi natin may magkakamali din talagang NGCP, may sablay sa NGCP, pero that is not the root cause of the problem. Ang problema natin yung pinagmumula ng kuryente at yung distributor ng kuryente natin. Yang Meralco sila. Pero ang tanong po ba, kaya ba nilang imbestigahan yan? Hindi na imbestigahan yan. Bakit? Mga Lopez yan di ba? Yan yung mga tinatawag na old money dito sa Pilipinas. Old money. Pag sinabing mga old money, sila yung mga oligarko. Sila po yung mga oligarko, sila yung kumukontrol dito. Hindi kaya ng mga politiko yan. Pero kung ihahalal natin, yung sinabi nga natin kagabi, si Marcoleta, kayang-kaya niya yan kasi wala siyang baggage na dala-dala. Wala siyang utang na loob sa sino mang oligarko dito sa Pilipinas. Katulad nung ginawa niya. Napatunayan na ba na niya na kaya, baka sabihin nyo na ang tagal-tagal na niya sa Kongreso, hindi naman niya nagawa. Sabi ko nga, kaya natin iboboto yung PDP laban at yung pong kanilang mga inendorso ng dating Pangulo sapagkat isang team po sila dyan na gagawa ng batas para sa ating kapakanan, regardless na kung ano man ang pangalan niyan, kahit si Philip Salvador yan, si Pastor Kibulo yan, basta team sila. Hindi natin kailangan na napakagagaling na magtalumpati at makipagdebate at magagaling sa pakipagtalastasan sa wikang Ingles. Hindi natin kailangan yon. Bakit? Dapat kinakailangan natin yung nagpe-perform. Diba? Yung nagpe-perform sa Senado, yun ang kailangan natin. Tingnan nyo, si Senator Bongo, nakita nyo bang nakipagdebate yan dyan sa Senado? Hindi mo makikita dyan, privilege speech meron. Pero, naramdaman nyo ba yung mga batas na kanyang ipinasa? Oo, inisa-isa natin nung mga nakaraan. Anong halimbawa? Yung Malasakit Center, ipinasa niya yung NSA, National Academy for Athlete, 'di ba? Sa kanya 'yan, 'di ba? Yung mga scholarship sa mga bayan-bayan, 'di ba? Sa kanya 'yan, 'di ba? Yung mga doktor na gustong magdoktor, binibigay scholarship sa kanya 'yan. Yan ang dapat nating ihalal kasi buo silang team. Hindi natin kailangan yung makikipag-debate dyan. Diba? Ang kailangan natin po, team. Hindi na, ang dami na nating iniluklok na magagaling na mga senador pero hindi natin naramdaman. Bakit? Sapagkat hindi sila makarelate doon sa tunay na pangangailangan para makapagpasa sila ng batas. Hindi nila